Okay, so start na tayo. Making sure na tanda mo or naalala mo to number na to pag when you talk about Agile Scrum. So it should be 353 or 3 roles, 5 events, and 3 artifacts. So let's start first with the 3 roles. So ano ba yung mga kailangan natin or ano mga tao na kailangan natin sa Agile Scrum? So, ano ba yung pinaka-important na people sa Agile Scrum? Yes, correct. Product owner, Scrum Master, and the Scrum team. So, first, product owner natin, di ba? Kilala niyo naman. Scrum Master, I myself, ang yung Scrum Master. Likewise, the development team, it's not just composed of the development team itself. Nandiyan din si QA, nandiyan din si BA, nandiyan din si data, nandiyan din si design. So, lahat is part of the Scrum team itself. Ay, pagod. So, ayun nga guys, tapos na tayo mag-meeting or nagbigay lang ako ng basic or Agile 101 discussion or training sa isa sa mga onboarded namin na bagong developers. Most likely, ito yung mga ginagawa ko talaga from time to time. Besides nag-check ng mga updates sa tickets ng mga tao. So, I give trainings to people who are not yet familiar with the Agile concepts. So, yun. I'm the one who is responsible for that. Tapos na tayo sa work. Ang dami kong ginawang meetings for today. And, nampas na ng lunchtime. It's already 1:30 here. Kaya, medyo pahinga muna tayo. Pero, for now, before I go for a lunch, so, let's talk about what we have right now, which is yung tawag dito. Sorry, naghahang na. Gutom na. Pag-usapan natin is yung Baguio Vlogs natin. So maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-comment sa ating Baguio Vlogs. I really appreciate it, guys. Lalo na ngayon na lang ulit ako naging sobrang active mag-post ulit ng mga videos kasi it's been a while. Hindi, ang hirap kasi mag-isip ng content, and likewise, I am a one-man team. So, most likely ako yung nagde-decide and nag-approve lahat ng mga contents. And nag-check kung ano yung better contents for our YouTube channel. So, yun nga guys. Hopefully, you enjoy our Baguio Vlogs. And meron kayo na bagong napulot na lesson. And at least na-tour ko kayo pansamantagal or pansamandalian lang kung ano yung mga ganap sa Baguio this June or should I say July of 2024. Medyo hindi naman kami ganun katagalan sa Baguio, like 3 days and 2 nights lang naman, kaya nakita nyo hinighlight ko lang din yung mga places na pinuntahan namin na feeling ko mas may enjoy kayo kasi yung isa naman pinili ko yung place na yun kasi for more on the meditation, peaceful surrounding, and yun yung mga kalma na area. Then pumili rin ako ng place naman na medyo masaya naman, medyo madaming tao, which is yung Burnham Park. And then pumili rin ako ng place na pwede nyo puntahan for those who want to learn more about the Cordillera region, which is yung Baguio Museum naman. So it's a mix of all. And then meron din tayong mga restaurants na pinuntahan, mga cafes during the time, like yung Kalaho restaurant, ano pa ba, Jack's restaurant nung kinagabihan ng nag-session road tayo. Ano pa ba isang pinuntahan? Homo Cafe, yon. Yung Homo Cafe, masarap yung mga Japanese food nila. And then we tried also dun sa G1 Lodge, yung kanilang buffet breakfast. Sobrang sarap din yun, guys. Busog na busog and good yung ino-offer nila. At first time ko na nakakita ng tawag dito, ng buffet breakfast na nag-o-offer ng red rice. Sobrang saya ko. Kasi yun ang gusto ko, red rice. So yun. What else? Hopefully you enjoy. You enjoy yung vlog and for the breakdown naman, nakita nyo naman guys, wala pa doon yung napamili kong pasalubong, hindi ko pa na-add. And yung sa transient, hindi ko pa siya nasama rin kasi medyo medyo hindi ko na masyado na feature yung yung transient itself kasi last day na namin yun, medyo ang daming bit-bit, tapos
ang dami naming pinuntahan pa before kami umuwi. Namili pa uli kami ng pasalubong. Kaya naman, hindi na ako masyado nakapag-vlog talaga. Iniwan ko na, tapos sasakatan pa ako. So, yun. So, I hope, still, dun sa mga 5 vlogs natin about Baguio, you still enjoy and may napulot kayong other, options or ideas pag pupunta rin kayong Baguio. Anyway, so, yun lang naman guys. So, for today, gusto ko na ipakita sa inyo yung kakagaling ko lang na brand launch. So, it's Dr. Jart brand launch nung last July 1. So, kaya gusto ko siya ipakita kasi sobrang natuwa ako doon. Na-appreciate ko yung brand launch na yun kasi ang dami kong napuntahan. Or should I say, ang dami kong nagawa or na-try during that brand launch. So, pakita ko na sa inyo yung PR token or gift na binigay nila sa atin. So, ito yung box. So, later makita nyo yung laman nito. Pero, itong laman nito is more on skincare for men and women naman. So, yan. So, maraming salamat, Dr. Jart. And, balitaan ko kayo guys kung maganda pa talaga si Dr. Jart sa balat. Since, rin ako sensitive din ako sa balat. Hindi ako basta-basta gumagamit ng mga skincare product or gumagamit ako pero hindi, depende yan. Depende talaga sa tao. Or ako, for me hindi ako laging nag-skincare. Pag bumili ako, hindi ko siya naubos, hindi ko siya nagagalaw. Siguro, 2-3 times lang. After nun, ayoko na. Kasi feeling ko, hindi naman siya totally may effectiveness. Pero, let's see, with Dr. Jart. Hopefully, magamit ko siya. And, chinek ko yung price niya. Goodness. Ang mahal niya, guys. Sobrang mahal. So, kailangan natin sulitin yan. Bigay yan, eh. So, yun lang naman, guys. Sige, for the next video, ipapakita ko na sa inyo ang mga ganap during the brand launch. I will allow you to revel in the peace and tranquil of this place in no time. So again, we would like to request for those of you who are there by the side and by the corners, we'd like to huddle everybody right here in front.